In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at welcome muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy tayo na nag-share ng kanyang mga salita upang tayong lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makapagnilay. Ito ay tulong sa ating lahat upang tayo ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos. So lahat tayong mga mananampalataya ay estudyante at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos upang nang sa ganon ay magkaroon ito ng patuloy na impact sa ating mga buhay. Sa pagkakataon na ito, we will be emphasizing or we will go to the subject of the gospel. It emphasizes on how we will follow our Lord Jesus Christ. And mayroon apat na major ako na kung saan ay inipon na ating mga major topic para sa pagkakataon na ito. But then we will not tackle for a major na bagay, but then umpisahan natin. So I'd like to mention yung apat na ito na kung saan ay ating makikita. Walang iba kundi yung a life of repentance at ito ang isa sa pinaka meaning kung bakit tayo or paano tayo susunod sa ating Panginoon. So yung pangalawa ay deep righteousness of the heart, which is the very good subject as well na kung saan ay makikita natin. And then yung isa ay yung mercy and justice. And then pang-apat na major natin tatalakayin pero hindi sa ngayon, iisa-isahin lang natin yung faithful discipleship. Napakagandang mga pag-aaral na pupwede nating kapulutan ng patuloy na kaalaman tungkol sa pinag-uusapan na ebanghelyo, good news. At ito ay ang presentation natin ay in a way summary na kung saan ay makikita natin sa Gospel ni Matthew. So dito ay ating tatalakayin yung pauna na salita. Mayroon tayong tatlong major scripture na kung saan doon natin makikita yung word na repentance. So focus tayo sa subject na repentance because ito ay isa sa mga means and yung ini-emphasize ng gospel or ebanghelyo kung ano talaga ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. So mayroon tayong apat na scripture, Matthew chapter 3 verse 8, Matthew chapter 3 verse 11, and Matthew chapter 9 verse 13. At tunguhin natin yung pinakaunang verse na nakalagay po rito. Sandali. At yung ating yung ating pinaka PowerPoint ay medyo kailangan i-arrange yan. So tingnan po natin. Ayan. So isa pa. Sorry for that one. And we are good to go. Anong sinasabi diyan? May binabanggit ang Panginoon sa huling pagkakataon ating bubuin, but then dito natin makita ang isang word na repentance again and associated doon sa sinasabing produce fruit in keeping with repentance. Ang mainly na tinutukoy dyan ay mga elite sa pananampalataya or at that time yung mga religious leaders, and kasama na rin doon yung mga hindi religious leaders, sabihin mga simpleng mga tao that time. So the nation of Israel during that time ay kung saan ay kinakausap sila. So I'm sure na ang nagsasalita dito sa pagkakataon na ito na sinulat ni Matthew ay yung sinasabi ni John facing or talking to the crowd at the time na produce fruit in keeping with repentance. So napakaliking subject pag sinasabing gospel, hindi lang yung puro blessing, hindi lang yung puro
mga encouragement, pero may mga mabibigat dito na na dapat na makuha nila that time, at ganoon din sa atin. At itong produce, I like yung produce in keeping with repentance, meaning your outcome. What is your outcome? So later ibibigyan natin sa gagawin nating conclusion ang subject na ito. And then ang kasunod na word, ang kasunod na scripture na kung saan makikita natin yung word na repentance ay doon sa Matthew chapter 3 verse 11. I baptize you with the water of repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Okay, I will baptize you with water for repentance. So it seems na kumbaga kung may condition dito, okay, sino yung gustong mag-repent? Alright. So, yung lahat ng kumikilala sa pagkakasala, ang sign noon ito, ibabautismuhan ko kayo sa tubig. So, John the Baptist was baptizing people at that time. It's because ang kanyang sinasabi o ang kanyang pinopromote at kanyang preaching ay magsisi kayo, repent and be baptized. At siya kasi ang propeta na kung saan ay bago lumitaw ang Mesiyas or naunang pinanganak. And then bago mag-start ng ministry si Jesus Christ sa kanyang preaching, John the Baptist was there and ahead of time and preparing the heart of the people by preaching about the coming Messiah. And so isa lang ang kanyang mensahe about pagbabalik loob sa Diyos. Turning to God by repenting, acknowledging yung sin, and then bumalik. And then sa mga taong nakukumbinsi niya, ang kanyang ginagawa, as if sinasabi niya, well, kung nagsisisi kayo, then come to the river Jordan and I will baptize you. So ibig sabihin, mayroong picture na nakikita, because kung si John ay nagsasabing umamin kayo sa kasalanan, in a way, no? And then dito ngayon ay kayo ay bubuhusan ko ng tubig o ilulubog ko kayo or ibabaptize ko kayo ng tubig. It's a public declaration of admission na sila'y mga makasalanan. And who would do that? Kahiya-hiyang bagay malamang at the time na ikaw ay nandoon, ibinabautismuhan ka ng tubig because sinasabi mo na ako'y isang makasalanan. And to the righteous and self-righteous at the time, at may reason kung bakit, na matinding self-righteousness ng mga nandoon na audience, ay hindi sila magpapakita ng ganitong pagsasalarawan ng pagbabalik loob sa Diyos, at let alone yung salitang I have sinned against God or I am a sinner. Hindi nila gagawin ito sapagkat basically, it the same in our time today, na ang tao mayroon sinasabing self-justification. So maintindihan na natin kung bakit sinasabi ni John at nagpapaliwanag, I baptize you with water for repentance. Kasi kailangan naiintindihan, ano ba itong ginagawa ni John na ito? Bakit tinatawag niya ang mga tao para bautismuhan and then kalakip yung salitang repentance? At that time, may mga nagpapabautismo sapagkat sila ay naniniwala doon sa presentation ni John na ang maraming tao at sila in a way at the time yung audience ay kailangan magbalik loob sa Diyos. Pero hindi lahat. I'm sure na yung mga marurunong, yung mga religious leader at the time, mga nagtuturo ng kautusan, of course hindi nila gagawin ito. Pero hindi naman lahat, may mga nagpakita rin sila. So makikita natin yung picture, it's a bit humiliating at the same time humbling na may mga umaamin pero to some na self-centered and self-righteous at mayroon reason kung ba't sila righteous, ay hindi nila gagawin ang ganitong public pronouncement or display ng pag-amin
ng kasalanan. Okay? So naintindihan natin ngayon, pero sinasabi ng Bible na kung saan ay binabautismo ko kayo ng tubig for repentance para sa pagsisisi, o ang dahilan ay pagsisisi, na kayo'y nagsisisi, but after me comes with more powerful than I. Ito na yung makikita natin sa scripture na ito na nagpapatotoo na may darating pa, may kasunod pa. So kung si John ay medyo may shock na ang dating, kumbaga may masya-shock na yung society sa kanyang pagtayo because siya ay isang mangangaral at the time, and iba yung dala-dala niyang aral kaysa doon sa nag-i-exist. And then, ang sabi niya, abangan niyo yung kasunod kasi may darating pang mas malakas at mas makapangyarihan sa akin, na kahit ako ay hindi karapat, dapat man lang magtanggal at magdala ng kanyang sandalyas. At ang sabi doon, kayo'y babautismuhan ko. The word baptize, by the way, ay napakagandang word sa entire Bible. Kasi ang baptize is, ito yung paglulubog. Ito yung immersion. It means na kung i-baptize ka sa tubig at hindi sa wisik na pamamaraan, at yung baptism na immersion na sinasabi, well, it symbolize na kung nandun ka sa pagkalubog doon sa tubig na yun, you are surrounded with water, and anything that surrounds you, it occupies everything, and in a way, yun ang may control sa iyo, yun ang nakakasakop sa iyo. So yung idea ng paglulubog ay madaling intindihin. Yung kasunod na tatawa kayo kasi bigla akong natawa sapagkat uso sa atin yung salitang lubog sa utang. So paglulubog depende kung saan ka nakalubog, lubog sa utang, na lubog sa sama ng loob, etc. So, maiintindihan natin pag sinabing, lubog ka sa utang. So, yun ang ibig sabihin nun, na talagang sagad. Yung ikaw naman ay lubog sa tubig, pero ang dahilan doon ay about repentance, well, yun ang at the time hinihingi. Pag sinabi naman na baptize ka kay Kristo Jesus, okay? Sa Bible binabanggit yung they are baptized unto Moses in the wilderness. So what does it mean? Everything within them, and then yung kanilang karanasan, it's about Moses, the voice of Moses, the teaching from Moses, and the instruction from Moses, and they were with Moses. Kaya kumbaga parang sa panahon ngayon, kung ikaw ay baptized ng social media o kaya ng isang artista, o yung tipong araw-araw pinakikinggan mo siya, ang ibig sabihin nun ay baptized ka na, talaga nakalubog na ang buhay mo doon sa kung sino yung ina-idolize mo. So better na tayo ay mailubog kay Kristo Jesus, na ang ating mga buhay ay sakop niya at siya ang nagahari all around us, and it means na sakop niya tayo. That's why ang gagawin sa mga Kristiyano ay hindi sila nakalubog sa sanlibutan, di ba? Hindi sila occupied, hindi sila sakop ng sanlibutan. They are baptized unto Christ, baptized with Jesus Christ. At ang ibig sabihin nun, na ang aral na daladala mo, so yun na, ang aral na daladala mo, ang pinamumuhay mo ay spiritual, and that's the sign, that is the condition na ang isang tao ay ganap siyang nabautismuhan. So mayroon lumalabas, okay, para hindi masyadong complicated, isara natin ang usapan na ito sa idea na mayroon ceremonial baptism, which is yung ceremony, and then pagpapakita. So may tubig na physical, and mayroon kaunting prayer or mayroon pangako na binibitawan. That is a ceremonial or outside form ng baptism, pero ang pinakamatindi na gagawin ng Lord sa atin ay hindi yung panglabas lamang na bautismo, kundi tayo nga ay mapapasakop o sasakupin ng panibagong aral ng ating Panginoon. At that time, si Jesus hindi pa nasa ministry. So pagdating niya ngayon, well, ito na yung nagbaptize sa kanila. So tama, si John the Baptist, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. So ibig sabihin yan
na mapupuspos, mapupuno sila ng Espiritu ng Diyos. Dahil ito rin ang magti-take over after na si Jesus Christ ay umakyat sa langit at mananatili sa mga alagad, ipapasa dun sa mga mananampalataya, at ito ay isang, kumbaga, symbolic fire na siyang tutupok sa mga bagay na hindi makalangit in a way. So, bakit fire? Ba't hindi dove? Si Jesus Christ, ang pinaka-symbolism ng pagbaba ng Holy Spirit, dove. Well, wala nang susunugin sa ating Panginoon. Siya ay namumuhay ng marapat sa mga hindi savior sa atin with fire, sapagkat talagang it symbolized ng pagtupok. Akin lang itong interpretation. Hindi ko to nakita na o nabasa, but then you can imagine na pag sinabing Holy Spirit and fire, yung Holy Spirit gentle yan eh. But then yung in a way yung fire ay it's also symbolizes na ito yung magkukonsume sa atin. Una siguro doon sa ating mga maling gawain, talagang yan ay tutuluyan ng tutupukin, i-destroy sa pagdating ng katotohanan. So, hindi naman ito physical na fire, okay? So, okay, iiwanan natin ang bagay na yan because may element of symbolism and then yung spiritual truth behind the word. Kaya at least naintindihan natin. So much on that. Medyo tumagal tayo ng kaunti doon, okay? And then, yung isa sa mga nandito na matatagpuan natin yung word na ang tawag nito ay repentance. Tingnan natin. Ito sa 9:13 of Matthew. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. So another word ng repentance na binabanggit dito, at pansinin ninyo na mayroon I desire mercy not sacrifice. Para bagang sandali, ang sacrifice kasi ito ay Old Testament way. Okay, tingnan nyo lamang yung ating at i-memorize ninyo at para matandaan natin. Yung sacrifice, Old Testament way ng paglapit kay Yahweh, bagay na kalugod-lugod because not unless na mayroon sacrifice ay no one will become righteous before God or yung sinasabing maja-justify or makikleanse. So itong mga sacrificial law na ito ay needed at the time because sakop sila ng Old Testament. Pero there will be a time, and there was a time even in the Old Testament na kung saan ay kinonfront ni Yahweh ang bansang Israel sapagkat alam ng Diyos na puro lang sila sacrifice. In fact, yung mga sacrifice nila ay hindi na rin nasusunod yung guidelines ng Lord, but then ginagawa nila ito para lamang ipakita na sila ay nasa Panginoon, and yet yung kanilang lifestyle, buhay ay puno ng kasalanan at dinadaan na lang sa sacrifice. Alright, but then at this point in time, it is much truer na pagdating ng ating Panginoon, well, He doesn't desire any more sacrifice. Ang tinatawag dito yung temple sacrifice, okay? And Levitical order, and then law of Moses, and then yung mga sacrifices, yung daily and weekly and monthly and yearly na mga sacrifice for them to become accepted in the eyes of God. So that time, nung nandun pa yung temple operation, mayroong mga high priest. But then during that time na sila ay under siege ng Roman Empire, wala na silang sacrifice for how many hundreds of years, and then siyempre naglulong sila na magkakaroon muli yung kagaya before because ito ay nawasak, nawala yung kanilang temple service na yon and all those sacrifice. So nagpaumpisa yan doon sa ilang, so much on that. And ngayon, lalo na sa pagdating ng ating Panginoon, are they like yung, ito ka pala, lingkod ka ng Lord, propeta ka, and you're even saying na ikaw ay son of God, then babalik ba yung aming dating paniniwala o mga sacrifice? At this time, tinutuldukan ng ating Panginoon, I don't desire anymore about those sacrifices, but I desire mercy, and I desire mercy, not sacrifice. I desire justice, okay? So ngayon, that is true because nung
lumitaw ang ating Panginoon, they would never and they will never go back anymore to those sacrificial ceremonies and practices, kasi the last sacrifice, yun ang maganda doon, the last and the only sacrifice that God the Father needed is the sacrifice of the Son of God, which is Jesus Christ, once and for all. He will die as a sacrificial lamb and offering unto God for the redemption of sin, for the payment of sin, and also to satisfy the demand to atone the sinners, and that is who we are. We are sinners and we need to be atoned of one sacrifice, and that is the life of Jesus Christ on the cross of Calvary. Now, dahil doon, hindi na uulitin yon, kaya wala na ang kailangan niya after ng sacrifice na yan. Kapag nagawa niya na, of course, yung on our part ay gusto niya na tayo ay makapaglaan naman, maipakita naman natin sa Lord na tayo ay because we receive mercy, then we will also live in a merciful lifestyle na kung saan ay maalagaan natin ang ating kapwa, ang ating buhay. So, yan ang pagkakaiba ngayon pagkakaroon ng distinction between those na religious sila because marami silang handog o ginagawang outside form of religiosity, unlike naman in contrast naman doon sa buhay na kung saan sila'y mayroon lifestyle na maawain sila, matulungin sila, at nakikita sa kanilang pamumuhay na sila'y lumalakad na mayroon habag sa kanilang kapwa. At that time, of course, yung habag sa kapwa even until now ay importante, lalo na kung tayo ay naniniwala sa paglilingkod, kailangan tayo'y mahabagin, di ba? Kung tayo ay nandoon sa mga places na nangangailangan ng tulong and services natin, ang pinaka-real fuel ng ating ginagampanan na kadalasan ay mahirap, it's because na mayroon habag din na nararamdaman tayo doon sa ating kapwa. So whatever you are doing for God, I'm sure na isa sa mga fuel and reason why you are doing this because of that mercy that God has placed in your heart. So bakit ganon? Bakit nagpapakasipag ka? Bakit nagsasakripisyo ka? Along with it, not because you want to become famous, but you want to be the extension of God's mercy to the people. Okay, yun ang isang bagay ngayon. And then, ang kasunod na word ay yung sinasabi, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Okay, so parang out na yung mga nagsasabing, siguro okay naman ako, siguro I'm doing right, or di ba, yung ganun. So, well, ang God hindi na paroon sa mga matutuwid. So, yung mga nagsasabing sila'y matuwid, sorry, hindi kayo ang sadya ni Lord. Well, in fact, wala naman talagang righteous. No one is righteous according to the Bible. Every person on earth have committed sin and have fallen short of God's glory o yung pamantayan ng Diyos. Kaya no one is righteous except the one at yung si Jesus Christ na kung saan nagsasabing He is the only righteous and the righteousness of God, and that is Jesus. Okay. Now, kung doon sa mga nagpapalagay na sila ay righteous, well, hindi kayo ang sadya ng Panginoon. So, kaya sinabi dyan, di ba, na hindi siya naparito para tawagin ang mga matutuwid. Kung sino man ang matuwid at the time sa harapan ng Diyos, only God knows. Pero yes, kung yung idea na, well, maybe I'm thinking someone here or somebody or 3 and 4 or maybe 10 na righteous, and then maybe God will go and have an audience with those people, and hopefully, I hope, makita ko kung sino sila. Well, ang sabi na ng Panginoon, if there is or there are people who are righteous, hindi yun ang sadya ng Panginoon. So, clear tayo doon. Ngayon, ang sabi ay kung saan, ang sabi doon ay kundi sa mga makasalanan para magsisi or maganap ang pagsisisi to
repentance. To the sinners, to repentance. So, ang idea nito, Tagalogin natin, kundi sa mga makasalanan para sa pagsisisi. Okay, so, makasalanan, magsisisi. Iyon ang habol ng Panginoon. At yun ang grand plan ng Lord. And if you and I considered na tayo ay makasalanan, thank God. At one point naman, totoo naman na walang matuwid, kundi lahat ay nagkasala. At ang Lord pala, ayun ang kanyang habol. Yun ang kanyang habol. Kaya hindi niya hinahabol ang mga matuwid. Hindi niya pinuntahan at sadya yung mga taong walang problema, kundi yung mga mayroon problema. At ang problema nating lahat ay yung sin na kung saan ay nandoon sa ating pamumuhay na even na ikaw ay naligtas na, ay may temptation of sin, mayroon pag-aalok ang sin, may tendency ikaw ay magkasala, maaari ding hindi, pero ang chances are mahulog sa kasalanan, and then ang gusto lang niya na pagdating sa kasalanan, isa lang ang sagot, repentance. Isa lang ang sagot, magsisi. At ang pagsisisi na ito ay kalakip ang pagtitiwala na hindi siya mapapatawad dahil sa kanyang mga gawa. It doesn't start with what you do. Repentance and forgiveness, or the idea of forgiving you when you repent, it will always start on what Jesus had done for you. So iba po yung it will start on what I do. Na ay patatawarin ako dahil ako'y mabait, ako ay puro ganun ano. So wala lahat 'yon, discredited lahat 'yon. Ang pagpapatawad ng Bible na tinuturo ng Bible, mag-uumpisa yung forgiveness na 'yon kung ano ang ginawa ng tagapagligtas. Kung ano ang ginawa ni Jesus Christ. It doesn't start on our part or on what we have done. Kaya yung yan ang baliktad kasi, dahil kuminsan may tendency ang tao na sabi, well, hindi naman siguro ako ganon kasama kasi, yun, may dugtong kasi, ako naman ay laging nasa simbahan. Dahil ba doon? Dahil doon pinatatawad ka ng Panginoon dahil nandun ka sa simbahan? Maganda yung nagsisimba, okay? Ibang usapan yan. Pero pagdating sa paglilinis, pagpapatawad, hindi gawa ng tao yan, gawa ng ating Panginoon yan. Kaya mayroon nangyayari sa paligid na distortion ng katotohanan na ang mercy o pagiging acceptable sa harapan ng Diyos ay para bagang doon sa iba, hindi naman lahat, ay nagmumula kung ano sila. Okay, mali po yun, maling-mali yun. Kahit pa ikaw ay napakabait na tao, hindi doon magmumula ang kredito na ikaw ay mapapatawad. Kundi ang Panginoon mo at Panginoon ko na mahabagin sa iyo, na kung saan ay mula sa kanyang malawak na pangunawa at sa kanyang matalinong pamamahala, na kung saan alam niya ang bawat isa sa atin, na kung saan alam niya kung tunay kang umaamin ng iyong kasalanan at totoong inaamin mo at nagsisisi ka, at siya ang siyang maggagawad sa iyo, at siya lang ang tanging magbibigay sa iyo ng mercy na ito. At ito ay doon sa malawak niyang pangunawa at habag sa bawat isa sa atin. So, wala tayo roon. Wala tayong pwedeng iharap sa Diyos para maging karapat-dapat sa awa at habag niya. Isa lang, yung manalig tayo ng ating Panginoon, the God of mercy, the God of compassion, and who is able to make us righteous before the Father. And that is through the Son, our Lord Jesus Christ. I hope na maliwanag yun, para makita natin na bandang huli, hindi tayo nagmamalaki na tayo ay kung ano man yung achievement natin sa gawain ng Panginoon, ay dahil doon ay kahabagan tayo ng ating Panginoon. Kundi, yes, pantay-pantay tayo
na ang isa lang hinihingi ng Diyos na tayo ay magtiwala sa tapos na gawain ng Panginoon, the finished work of Jesus Christ, and that is when He died for all sinners, and that when He conditioned His pardon for all of us, and that is to rely on the mercy of God and to trust Jesus as our Savior from sin, as our Savior from the past, present, and the future. So maliwanag yun na makita natin ang bagay na yan. So ngayon, sa ating pagtatapos, balikan natin yung ating naunang scripture sa Matthew chapter 3, and this time, we will start from verse 8, 9, and so on. And sabi dito, produce fruit in keeping with repentance. And then verse 9, and you do not think, okay, you do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. Teka, alamin natin ang konteksto nito. Bakit may ganitong pananalita? Hindi ito sasabihin ng walang kadahilanan, right? Mayroon mga bagay na nakapaloob dito kung bakit ganito ang pagkakasulat. Okay? Medyo na-adjust natin ang ating sapagkat yung salitang wag ninyong isipin, yun, do not think. Wag ninyong isipin na magagawa ninyo. You can say to yourself, na kung saan sasabihin ninyo sa inyong mga sarili, kami mga anak, or we have, ang ibig sabihin na Tagalog ay mayroon kaming Abraham na aming ama, or si Abraham ang aming ama. That is also true. Yan naman ay katotohanan na sila ay mula sa lipi, lahi at descendant of Abraham, which is a person na kung saan ay naging righteous o acceptable ng God. Kaya ang dating dito una ay yung ang tawag nito. I'm thinking, hindi ko mabanggit sa Tagalog or sa English, but then yung boasting nila, yun ang word, boasting, pagyayabang. Well, kami mga inapo ni Abraham. So, ang ibig sabihin dito, yung idea na, well, the rest of the people aside from us ay somewhere else, something else. But kami ay lahi, lipi ni Abraham. So, dahil si Abraham ay favored by God, it means na may pangako rin. Alam nila na yung pangako na favor from to Abraham, sakop lahat ng descendant, nagfo-flow doon. So may learning sila tungkol sa ganyang bagay, na they are blessed because of their ancestors na patriarch na pinili ng God. And that is true. At dapat naman talaga nilang ipagmalaki yun, o maging parang, alam mo, yung wow. Yung gano'n, wow, ang lahi, ang aking grandfather, or nasa lipi kami o descendant kami ni Abraham. At we are blessed. Yung mga gano'n, pinagpala kami, chosen kami, ano pa? Beloved kami by God, mahal na mahal kami na, protected by God, and then care by God and everything. So dahil doon, ito'y naging isang boasting factor na umaabot hanggang doon sa kanilang spirituality, and to think na parang sila ngayon ay nandun sa special na kalalagayan. Kaya kapag sila ay inaccuse mo, mayroon silang panangga. Well, sino ka? Sino ka magsasabi niyan? Kami mga, we have Abraham as our father. In fact, itong issue na ito ay I think nagkaroon ng confrontation sila dito ng Panginoon, and hindi makakaila na yung mga si Abraham ay, I would call it na isa sa mga spiritual icon ng Israel. It's like Elijah or Elijah. It's like David. Yan, mga towering icon yan ng mamamayan at that time na dinatna ng ating Panginoon, na kung saan ay kanilang ipinagmamalaki for how many century. And kaya binanggit dito na huwag niyong iisipin na sasabihin niyo sa inyong sarili na we have Abraham as our father.
So, ang ibig sabihin nun, they are not lost. Yan ang ibig sabihin, they are not lost. And nasa tamang linya kami. Okay? Nasa tamang biyaya kami. Okay? Nasa amin ang Diyos. Bakit? Kami ay may pangako ang Diyos mula sa aming mga ninuno at faithful ang aming God. Kaya hanggang ngayon, faithful, nasa amin ang God. So, what's the problem, therefore, sa mga ganung claim? Because totoo naman yan in the past and for how many hundreds of years, totoo naman yan. But yet, yes, that is true. Pero may mga panahon sa kasaysayan nila na ang Lord naman ay ipinakikita na disheartened or lumayo sa kanila o sila inabandon ng God in a way at nilagay sa punishment because malayo na sila sa Diyos because of sin. Okay? Kaya ngayon, the same thing na kung ang argument ay darating na yung Mesiyas, yung tagapagligtas, and yet sila'y mananangan, maghahang-on sila doon sa kanilang spiritual pride. I think that's the word, spiritual pride. Okay, hanggang ngayon nag-i-exist yan yung spiritual pride. Telling you, minsan ang pride natin, yung relihiyon natin. Ang ibig sabihin, anong bisi ng relihiyon? Yung kinalalagyan mong sekta o community ng pananampalataya. That's religion. Okay? That's an organization. You might call it that way. But then, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Okay? Actually, pinagmamalaki yan. May mga ganyan sumagot at may mga ganyan makipag-argue, may mga ganyang katuwiran ang tao. At pwede ko sabihin, pretty normal na minsan ganon. Pero ang katuruan ng Bible, hindi natin mapapanghawakan, hindi natin mapapanghawakan ang kahit anong bagay when it comes to relationship with God. Isa lang ang pwede natin takbuhan at maging sabihin natin maging tower ng ating puso na ating itatanghal, walang iba, hindi tao, hindi bagay, hindi pera, hindi yung ating status in life, kundi yung ating yung ating salvation na binigay ng libre ng ating Panginoon. That's the only thing. Okay? Bakit? Doon sa issue ng salvation at saka Savior, nandoon yung provision natin for blessing kahit sino ka pa man. Yun, ang ano doon. Kaya dito, sinasabi na huwag niyo sabihin sa inyong sarili na kayo ay, ang ama ninyo ay si Abraham. Dito ay dinidiscredit na ng writer at even yung pronouncement na ito na hindi sila pwede na ngayon mag-start doon sa kanilang pedigree or kanilang status kung ano man yung nabuo nila for how many hundreds of years, hindi na nila ito magagamit because may bago na ngayon. And even sa panahon noon ay ang mayroon pinag-uusapan doon na kung saan yung justification nila by obeying the law, and this time you will be justified not by the law but you will be justified not because your father is Abraham or whatever ethnicity that you may have, because Jesus died anyway for all mankind. So hindi lang para sa mga Hudyo kundi sa lahat ng tao ay ang Panginoon, ang handog niya ay ibinahagi niya sa lahat, hindi sa specific na isang bansa kundi para sa lahat ng mga bansa. So ano pang ipagmamalaki, di ba? So bandang huli, lahat tayo, we are one in Christ. We are justified because of Christ. We are forgiven because of Christ. We are saved, redeemed because of Christ. So wala nang iba, centered na sa ginawa ng ating Panginoon. And to conclude the idea, ba't ginawa yun na pagdating kay Christ, faith ang nagmamatter? Nang sa ganon, fair and square ang lahat. Walang may pagmamalaki ang sinuman, kundi lahat ibabase sa pananampalataya. Even yung ginagawa natin na mataas na sakripisyo halimbawa sa iba, hindi tayo binibigyan ng license to compare. Kasi bandang huli, ang pinaka bottom line and sukatan, did you do it by faith? And then kung yun ay ginawa mo dahil sa pananampalataya,
then that's it. That's the only thing. Wala nang iba doon. Kaya dahil doon, ang sabi naman ay kung di ka nakatanggap ng reward dito sa lupa, your heavenly Father will reward you in heaven. So yan ang mga bagay-bagay. So while hindi yun ikinakabit sa ating salvation, hindi yun ikinakabit sa ating kung ano pa man. Alright, so sa hope na intindihan natin yung explanation dito na what it means pagdating po doon sa gospel na pinag-uusapan ng aklat ni Mateo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang number one, it is because na ang it means na yung buhay mo sa Panginoon, kung ikaw ay naniniwala sa gospel, kung ikaw ay naniniwala sa ebanghelyo, turo ng ating Panginoon, it means na ikaw ay namumuhay na kung saan ang buhay mo ay mayroon tunay na pagsisisi. Hindi ka kumakapit sa religious activities, position, and pakiramdam mo or whatever, but then hihingan tayo ng Lord na kung saan ang ating buhay ba ay nandoon sa konsepto na kung saan may pag-amin sa kasalanan at pagbabalik loob sa ating Panginoon. So, pwede kong sabihin as a closing remark na ang buhay natin, it is a life of continuous repentance. Hindi natatapos ang repentance habang tayo nabubuhay, kung tayo ay nahuhulog sa maling kaisipan, temptation and sin, ay ang pagre-repent, it's a lifelong and lifestyle ng mga mananampalataya, because ang gospel ay nagtuturo na kung saan ay hinahanapan tayo nung sinasabing fruit of repentance. Okay? Yan ang isa sa mga matindi. At bigyan natin ng kaunting pagpapaliwanag yung mga susunod. At sinabi doon, I tell you that out of this stone that can raise up a children of Abraham. So kinokontest ngayon sapagkat kung sila, ang ibig sabihin ay special sila, dahil kay Abraham, which is they are special. Well, ang sinasabi ngayon dito, well, pagdating sa bagay na yan, ay pwedeng mag-raise up ang God ng mga children of Abraham mula sa batong ito o any of this stone. God can raise up children for Abraham. So, sino sila para magmalaki? Ang Diyos ang may takda ng lahat ng bagay. And ang sabi doon pa ay the axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. So, good fruit doon, isa sa mga hinahanap ng God during the time repent. Darating na ang Mesiyas, and then repentance, hinahanap. Okay? And kung hindi sila magkakaroon ng ganong attitude, ay bagsak sa pagdating ng, because hindi hinahanap yung kanilang kung anong ginagawa, hinahanap yung kanilang pagsisisit, pag-amin na sila'y mga makasalanan. So, yung idea na kung saan ay yung palakol ay nandun na sa nasa puno na noong nasa ugat na ng puno. The axe is already at the root of the trees. At ang ibig sabihin, nakaamba na yung pagputol. Ang tinutukoy kasi diyan na puno, it symbolize about the Israel o yung Israel at the time, meaning may judgment na bumababa. Well, ang totoo naman nun ay hindi lang sa Israel bumababa ang judgment dahil sa pagdating ng Mesiyas, kundi ang judgment ay sa lahat ng mga bansa. And look, nung dumating ang ating Panginoon, ay yes, nahatulan ang mga bansa na kung saan sinasabi, according to the gospel, everyone sin against God, everyone turn against God, and have worshipped other God, and it means it has to stop now. Because nandito na ang tagapagligtas. So whether you will agree with that, that's the verdict and judgment na. So yun ang ibig sabihin. Kaya ang sabi doon, every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. So it speaks about the judgment
na symbolic but then realistically that is true at the time. So, ginajudge na ng Panginoon. Yung nagsasabing totoo, malalaman na kung totoo. Yung nagsasabing nasa liwanag, malalaman kung nasa liwanag because nung dumating ang nag-iisang liwanag, ang tunay na liwanag, nagkaroon ng kahatulan yung mga walang liwanag. Okay, so makita natin napaka-beautiful ng scripture, napakagandang pag-aralan ng salita ng Diyos, may konteksto, may application, may rebuke, mayroon comfort, mayroon positive, at mayroon kung negative man, ito ay tumutukoy dun sa ating fallen nature na kung saan nangangailangan ng restoration, nangangailangan ng repentance, and that is one of the important message when it comes to the so-called gospel na pinipreach or nasulat, at ito'y 4 na ebanghelyo, and sa ebanghelyo or sa Gospel of Matthew, makikita natin yung emphasizing about yung word na repentance. Next time, pag-aaralan naman natin yung deep righteousness deep righteousness of the heart naman na nire-require uli ng gospel. Very beautiful subject. Pag-aralan natin ito sa susunod, and sa inyong lahat na mga nakinig, pagpalaing kayo ng ating Panginoon at naway lumalim at patuloy na magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa mga text or salita ng Diyos na matatagpuan sa kanyang Biblia. Anang sa ganun tayo ay madala sa karunungan, madala sa pag-iisip o pagninilay, nang sa ganun patuloy tayo makapaghanda at mapalakas natin ang ating buhay pananampalataya para pagdating ng pagsubok, pagdating ng tribulation, pagdating ng trials, tayo ay hindi matalo kundi tayo ay maging higit pa sa mga mananagumpay. God bless you all and see you next time. Mercy will fall. In the valley